wonderful Sunday, everyone. It's time for our Simbalay. And we want to thank God for giving us this opportunity that we can celebrate His love, His faithfulness, His goodness in our lives. But first, let me welcome our visitors. If this is your first time to be with us, we are so happy that you came. I also believe that this will not be the last of your visit, but I pray this will be the beginning of your connection with us. Get connected with us, and also you're beginning to develop a relationship in Jesus. And of course, let me welcome also every family who are gathering together to join us in our Simbalay. We have several families nga nagkauban nato karong adlaw para mag-celebrate sa ato ang Simbalay. But first of all, before moving forward, let me recognize the places and sites sa mga pamilya nga nagkauban nato during this time of our Simbalay. First, we have in Banawa, we have families also in Banawa celebrating our Simbalay today. We have Santa Ana, we have Guadalupe, we have Fatima, we have families from Tabuan, we have from Labangon, Talisay, families from San Remo, we have also families from Banilad, Mandawi, Consolacion, all the way to Talamban, and also inside Villa Leyson, we have families right there. And also we have San Fernando, families from San Fernando. They are always with us in our Simbalay. And also, we have Simbalay here in Elizabeth Juan. So we are so excited to have you, every family and every person, every visitors today. We are so happy that you are here today. But let me give you this verse to encourage all of us so that we can really receive from God today. 2 Corinthians chapter 5:17, it says, "This means that anyone who belongs to Christ has become a new person. The old life is gone and a new life has begun." In John chapter 1 verse 12, it says, "But to all who believe in Him and accepted Him, He gave the right to become children of God." Sa dihang imuhang ihalad ang imong kinabuhi ngadto sa Ginoo, the Bible says you become a new person. Ang pulong sa Ginoo wala siya nag-mention of religion, but the Word of God says we need to have a relation with Jesus. We need to develop our relationship in Jesus. So wala ta nag-introduce og religion karong panahon na, but nag-introduce ta og relation diha sa Ginoo. Meaning makig-relationship ta diha sa ato ang Ginoo. Dapat nato na siya masabtan nga walay religion but relation. Okay? So let me encourage you today as you start your Simbalay, give your undivided attention. Have focus on the Word of God. Focus means avoid distraction. Kanang dili distracted ang imong huna-huna. Avoid walking around, avoid talking and eating while listening to the Simbalay. But let me encourage you to stay focused and receive the Word of God today. Avoid also using your cell phone if you are playing. But let me encourage you, stay focused on the Word of God, because I believe just one word from the Lord can change your life. It can transform your life. You'll become a better person. So I encourage all of you to stay focused and just feel relaxed. Just stay in your comfortable seat, but remain focused in our Simbalay today. Okay? So let me pray for all of you. Father, thank you for giving us this opportunity that we can celebrate. We can thank you for all the things that you have done in our lives and even in our families, God. Lord, today, I pray that your presence, oh God, will be with us. I pray, Lord, that you will pour out your Holy Spirit in every home today as they celebrate, oh God, Simbalay.
Lord, let there be healing, oh God. Let there be provision. I declare, Lord, that your Holy Spirit, your presence will manifest in every home, in every family, oh God, because I believe your Holy Spirit can change the lives of every person today. Lord, as the remaining of our time, oh God, till the end of this simple life, God, I pray that you will speak in every heart today as we receive your word, oh God, and let your name be glorified in Jesus' name. And everyone said, Amen and amen. So let me encourage all of you to stand up to your feet and just join us in singing and worship God with all of our heart. God bless you, and I'll see you in your Simba Life today. Come on, let's arise as we sing these songs together. I want you to join us as we worship the Lord this very minute. Wandering into the night, wanting a place to hide this weary soul, these backbones. And I tried with all my mind, and I just can't win the fight. I'm slowly drifting, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was not alone. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I'm not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I cannot deny what I've seen. Got no choice but to believe. My doubts are burning like ashes in the wind. So long to my old friends, burden and bitterness, you can't just keep them moving. You're welcome here. Just when I ran out, I sing of how I saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up, he turned me around, he placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because he picked me up, he turned me around, placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart, he changed my name, forever free. I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Oh, I thank God. I'm gonna sing. Lost in the one, I am free, I am free, I am free. And lost another one, I am free, I am free, I
changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, because He picked me up, He turned me around, He placed my feet on solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because He healed my heart, He changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. I thank God. I thank God. You move the mountains, told the wind and waves be still. You cast out demons, and bid the empty soul be filled. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. You hold redemption, made accusers drop their stones, showed us mercy with your mighty miracles. And now there's breakthrough, and now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, walls fall down in Jesus' name, strongholds break in Jesus' name. Amen. We are healed in Jesus' name. There are miracles in Jesus' name. Pour them out in Jesus' name. Amen. You crushed the darkness and made a fool of dead and brave. Oh King Jesus, you make royals out of slaves. Now there's breakthrough, now there's freedom in your name. You gave us power and the keys to do the same. Now we proclaim in Jesus' name, walls fall down in Jesus' name, strongholds break in Jesus' name.
because of the victory, Lord, you've given us. Oh, Jesus, we declare the miracles. We declare that we are healed. Come, pour out your presence. Pour out your spirit, oh God. Let your miracle take place now. As we sing, oh God, we worship you. We take authority over sickness and death, God. We take authority because the victory, Lord, that you've given us. Oh, Lord. Take your place, God. Take your place, Lord. Take your place in every home. Take your place in every family, God. Let the miracle come. Let the miracle come. Oh, have your way. Take your place as we make room for you. We make room for you, Jesus. As we worship you, we make a way for you, Jesus. We make room for you, Jesus. Hallelujah. Just worship the Lord with us right now. Just thank the Lord for all that He's done over your life, over your home, over your family. God deserves all our thanksgiving. God deserves all the praise and worship as we draw closer into our God. Right now, just make room for the Lord to move in your life, to move in the midst of your family right now as you gather together. Let the love of Jesus fill your home, fill your heart right now. Thank you, Jesus. Do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. To do whatever you want
to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Lord, to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus. Oh, do whatever you want to. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my tradition, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to. Shake out the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. Shake up the ground of all my traditions, break down the walls of all my religion. Your way is better. Your way is better. I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room for you to do whatever you want to do whatever you want to, and I will make room
do whatever you want to do whatever you want to. I will make room for you. I will make room for you, Jesus, to do whatever you want to do whatever you want to, Jesus, Jesus, and I will make room for you here in my heart, oh God. Just do whatever you want to do. Do whatever you want to do. Oh God. Have your way, oh Lord. Jesus, Jesus, have your way. Thank you, Lord. Father, this is our prayer that right now as we worship you, that you will have your way, because your way is better than ours. Lord, right now we continue to enter into your presence, and we will make room for you to move, oh God, in our hearts. We will make room for you to move in every heart of every family member right now gathering together to worship you. Lord, have your way and be the center in every home. Be the center in every family today. That right now, God, you are speaking to each and every one of our hearts as we continue to open up our hearts to you, God. This is our prayer. Have your way, Lord. In Jesus' mighty name we pray. And all God's people say amen and amen. Amen. God bless everyone. Good morning, everyone. I am Mario Paul Pino. It's been always my privilege to share the Word of God by sharing our hearts and giving our tithes and offerings this day. To start off, let's open our Bibles to Book of Matthew, chapter 14, starting verse 15. It's stated in there, as evening approached, the disciples came to him and said, "This is a remote place, and it's already getting late. Send the crowds away so that they can go to the villages and buy themselves some food." This is one of the stories in the Bible wherein Jesus Christ is about to demonstrate an impossible and became possible. A part of this is the story wherein Jesus Christ, together with the disciples, go from one village to another to share the word of God and making miracles and doing miracles by healing sick people. However, this time, they face a situation in which the disciples saw it so hard, but in the eyes of Jesus Christ, it was really just a test of faith. According to Matthew chapter 14, verse 16, it's stated in there, Jesus replied, "They do not need to go away. You give them something to eat. We have here only 5 loaves of bread and 2 fish." They answered, "Bring them here to me," he said, and he directed the people to sit down on the grass. Taking 5 loaves and 2 fish, and looking up to heaven, he gave the thanks and broke the loaves. And he gave them to the disciples, and the disciples gave them to the people. In this part, the disciples willfully and faithfully followed what Jesus Christ commanded them to do. Even though they knew that what they are giving will not be enough to the people that are present at that very day. But come to think of it,
the disciples gave what is their best. They shared it to the people. And as a result, they became witnesses of a miracle that is about to happen just because they faithfully obeyed Jesus Christ. It's stated in Matthew chapter 14 verse 20, they all ate and were satisfied. And the disciples picked up 12 baskets full of broken pieces that were left over. The number of those who ate was about 5,000 men, beside women and children. Yes, you read and heard it right. They were able to feed 5,000 people out from 5 loaves and 2 fishes, excluding the women and the children that day. So you see, God's miracle knows no boundaries and possibilities. This story tells us that the quantity of the offering we have will be enough once we do it or we give it with faith and obedience. We just need to give what is our best. The best that comes from our hearts, kanang gikan gid sa atong kasing-kasing. So, in fact, God is also a giver. He is yet the best example in giving. You know why? For He gave the life of His one and only Son for all of us just to be saved. John 3:16. So let's evaluate and reflect on ourselves this morning. Are we really giving the best with faith and obedience? Or are we just looking on the quantity every time we give unto the Lord? Again, let's remember, God knows the desires of our hearts. And kabaw po si Lord, and every time we give, gikan ba na siya sa atong kasing-kasing. And that is the best nga atong mahatag kaniya. The disciples who were present that day became witnesses of the miracle, all because they obeyed Jesus Christ. Today, we also have, or you also have the opportunity to experience the same miracle. We just need to give unto the Lord what is our best with faith and obedience. Let us pray. Heavenly Father, we just want to thank you for all the blessings you give to all the brothers and sisters who are watching this live streaming, and sa mga tanan na kadungog karong kabuntagon. We just want to express how grateful we are for you sacrificed the life of your one and only Son just for all of us to be saved. More so, may all of our brothers and sisters will bring our best and most valuable possession from our hearts. That despite the challenges we face nowadays, we will choose to see and rely on you rather than ourselves. And that may our best and most valuable possession be acceptable in your kingdom, now and forever. In Jesus' name we pray. Amen. You will see on your screens the 3 different accounts wherein you will be able to send your tithes and offerings today or this week. Thank you, and once again, God bless us all. Maayong adlaw mga kaigsuonan. Dako gyud akong kalipay nga madala no usab ang mensahe sa Ginoo nganhi sa atong mga panimalay. Andam na ba ang tanan? Pangutanado na imong tapad be, andam na ba ka? O diri speaker sing na ikaw, andam na ba ka? O kung andam na mo atong himuon atong declaration, let's do this together. Okay? I'm excited to hear. Is something yun nga kalang yung excited. I'm excited to hear. I'm ready to receive. I'm willing to obey the word of God. Amen. Ato ginang ginabalik-balik kada semana tungod kay sa River of Life, dili ta gusto nga mamati lang ta sa pulong sa Ginoo. Dapat ato yung ikinabuhi ang pulong sa Dios. Amen.
We are not just listeners of the Word, we should also be practitioners of the Word of God. For the past 2 Sundays, I've been sharing with you a message that I have entitled, What Should Never Change in Our Lives. Ang mga butang na dili gyud angay mausab sa atong kinabuhi. Ingna ngano, dunay mga butang na mausab sa atong kinabuhi. Akong gi-share ninyo, I think last Sunday man tingali, ingon ako nga ang uban nato nag-usab ta og mga cellphone or gadget, nag-ilis ta o nag-usab tag cellphone or mga gadget. Ang uban nato nag-ilis tingali ta og kurso, nag-usab tag kurso og mibalhin tingali ta og laing eskwelahan. Ang uban nato nag-ilis og trabaho og nag-usab tingali ta og kumpanya. Napoy uban nato nag-usab pod og boyfriend or girlfriend. Kinsa ka ninyo diha, no? Kanang imong asawa o imong bana karon dili na moy imong unang uyab. Ang imong unang uyab wa nakakabalo og asa na to karon. Kamo mga dalaga o gulitaw nga dunay uyab, ang uban ninyo nagtuo nga mao na gyud nay imong mabana o mao na gyud nay imong maasawa. Tan-awon lang nato sa mga umaabot nga panahon kung mao ba ginay imong maminyoan. Pero kitang tanan nakaagi gyud ta og mga kausaban or mga pagbag-o sa atong kinabuhi. Na ang ubang kausaban, ang ubang pagbag-o dili na dautan. Gani maayo na para sa atong kaugalingon. Dunay mga kausaban, dunay mga pagbag-o nga gikinahanglan gyud nato. Pagbag-o sa atong batasan, sa atong mga kinaiya, importante na siya. So dunay mga butang nga gikinahanglan nga atong bag-ohon sa atong kinabuhi. Pero doon na po'y mga butang nga dili gyud nato dapat bag-ohon sa atong kinabuhi. Ug mao nay akong ginatudlo kanato sa mga duha na ka Domingo nga milabay ug ato ning padayonon karon. Ang unang gitudlo nako nga dili gyud angay mabag-o sa atong kinabuhi, mao ning gitawag og worship, ang pagsimba. Ang atong pagsimba sa Ginoo dapat dili gyud nato ni siya usbon. Ato gini siyang mintinahon sa atong kinabuhi. Kay nag-ingon si Ginoong Hesus, John chapter 4 verse 23, "The time is coming, indeed it is here now." O doon na ko na moabot nga takna og miabot na kining takna karon og unsa man kining iyang gipaabot. Nag-ingon din ni, when true worshipers, isulti, true worshipers. Isulti pagbalik, true worshipers. Mga tinuod nga magsisimba. True worshipers will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. Gipangita daw sa Amahan ang pagsimba sa mga tinuod nga magsisimba, nga magasimba kaniya sa espiritu o kamatuoran. So, tanawahan, nag-ingon din ni, God is looking for true worshipers. And the time is now for true worshipers because this is the kind of worship, the worship in spirit and in truth. This is the kind of worship that God is looking for. So let me ask you a question. Are you a true worshiper? Tinuod ba kang magsisimba? Kaysa ako nang giingon og balik-balik, dinhi sa kalibutan, kung dunay tinuod, doon na po'y dili tinuod. Di ba? Dunay tinuod nga lalaki, doon na po'y dili tinuod nga lalaki. Pero mura og lalaki tanawon. Doon na po'y mga tinuod nga babae, o doon na po'y mga dili tinuod nga mga babae. Usahay ra ba ang dili tinuod nga babae? Mura pa og babae tanawon kaysa mga tinuod nga babae. But God is looking for true worshipers. I want you to write this down. True worship, ang tinuod nga pagsimba, is the giving of ourselves to the Lord. Ang tinuod nga pagsimba, kanang paghatag sa atong kaugalingon nganha sa Ginoo. It is more than singing. Dili lang ni siya pag-awit. Dunay uban manggod basta maingon manimba ta ang ilang unahona manganta para sa Ginoo. Although
kabahin ang pagkanta sa Ginoo kanang sa atong pagsimba. But worship is more than singing. Kay pwede gani nga nagkanta ka pero wala ka nagsimba sa Ginoo. Kay ang tinuod nga pagsimba sa ako nang giingon, it is the giving of ourselves to the Lord. It is offering our hearts to the Lord. Kanang ato gyung ihalad ang atong kinabuhi, atong ihalad ang atong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Akong gitudlo sa milabay nga Domingo nga unas tanan ang tinuod nga magsisimba sayo moabot. Isulti sayo moabot. True worshipers, they come early. Number 2, akong gitudlo, true worshipers, they dress up properly. Ang tinuod nga magsisimba, mag-ilis og tarong. Kay ngano man, moatubang man siya sa Ginoo. Ikatulo, ang true worshipers, they bring a valuable offerings to the Lord. Ang tinuod nga magsisimba, dunay ihatag nga halad sa Ginoo. Ako ning balikan sa makadali. Wala pa nagsugod ang simba, ang tinuod nga magsisimba, niabot na siya. Okay, sa ato lang giingon, ang tinuod nga worshiper sayo moabot. Maunay tinuod nga worshiper, moabot og sayo nga naman. Kay gusto kang muhatag sa Ginoo. Gusto kang muhatag sa imong kasing-kasing sa Ginoo. Gusto kang muhatag sa imong pagsimba sa Ginoo. Pero kung late ka, niabot ka human na ang pagkanta o ang pag-awit o ang paghatag sa iyang kasing-kasing ngadto sa Ginoo, nanigo na lang ka nga mudawat. Kaya ang imo nang maabtan sa panimbahon, ang mensahe, ang wali, dili man na para sa Ginoo. Ang mensahe para na kanato ato ng dawaton. So wala ka nakahatag sa Ginoo kung wala ka nakaabot sa unang parte sa panimbahon nga mao ang pag-awit o pagsimba, ang paghalad sa atong kaugalingon ngadto kaniya. Mao na gitawag og sayop nga pagsimba or false worship. Mao na nga paningkamot gyud nga kada Domingo inig panimba nato mosimba gid ta og sayop. Kung didto man sa Sendet or sa ato mang mga balay, kung simbalay ta parehas karon, dapat dili ka maglangan. Kung pananglitan ang schedule sa atong simbalay alas 9:30, dapat pagka alas 9:30 andam na ka nga musugod og simba sa Ginoo. Dili nimo balhinon sa hapon kay ang naitabo wala na nimo giuna ang Ginoo. Dapat ato gyud kanunay unahon ang Ginoo. Amen. Amen. Ingna imong tapan bay tabangi ko ingna nga ato gyud permi unahon ang Ginoo. So, speakers ingna pod ato gyud permi unahon ang Ginoo. Dili ang labunon, dili ang utawonon, dili ang atong pagpangumpra sa merkado, unahon gyud nato ang Ginoo sa atong mga kinabuhi. So mo ni akong unang gitudlo nga dili gyud angay mabag-o sa atong kinabuhi. Ang atong pagsimba kaniya ato ginang unahon, dili nato ipaulahi. Unya atong ihatag ang atong tibuok na kasing-kasing, atong ihalad kaniya ang atong pagsimba. Unya inig-atubang nato niya mag-ilis tagtarong. Dili kay walay ligo, wala gani kapanudlay, niya ni atubang sa TV, kay mamati sa mensahe ni Pastor Siki. Dapat mga ngandam taog maayo. Unya permi gina nato pangandaman ang atong ihatag nga halad, ang atong offering. Dili kay simbalay, walay offering. Mas simbalay o ma face to face man ta dito sa Sendet, permi gyud ta nga mag-andam og halad para sa Ginoo. Kaysa ako nang gitudlo sa Biblia, inig-atubang sa hari, bawal ang usa ka tawo nga moatubang sa hari nga walay gasa nga giandam para sa iyang hari. Unya ang iyang ihatag nga gasa dili kay basta-basta lang. Ang iya jong ihatag nga gasa pinakalabaw niya nga gasa para sa Ginoo. Pinakanindot niya nga gasa para sa Ginoo. Kay mao na ang tinuod nga pagsimba. Amen. Ang ikaduha nga akong gitudlo sa ato ang mga butang nga dili gyud angay mausab sa atong kinabuhi, mao ang Word of God. Ingna Word of God, ang pulong sa Dios. Ako ning gitudlo kay nag-ingon sa Joshua chapter 1 verse 8 nga we should study the Word of God and meditate on it day and night.
Ang pulong sa Dios ginatun-an, dili lang basahon. Ako na nang gi-explain last Sunday unsay nakalahi sa pagbasa, unsay nakalahi sa pagtuon. Ang basa imo rang basahon, pero ang pagtuon imo nang basahon, pero do na kay notebook, mag-take notes ka, do na gani kay dictionary, do na kay lain-laing Bible version, unya mag-research ka aron nga imong masabtan kung unsay imong gitun-an. Ang pulong sa Dios ginatun-an, ikaduha ang pulong sa Dios ginapamalandungan. Ingon ang Biblia, pamalandungan ang pulong sa Ginoo sa adlaw o gabi. Kung pulong sa Dios ang imong pamalandungan sa adlaw o gabi, mahimo kang lig-on, mahimo kang dasig, mahimo kang malipayon. Nganuman, pulong sa Dios ang imong gihunahuna kada adlaw o kada gabi. Naay mga tao, naay mga Kristohanon nga magulanon, naay mga Kristohanon nga naluya sa pagpangalagad sa Ginoo, nabalaka sila sa ilahang mga giatubang nga mga sitwasyon tungod kay ang kanunay nilang gipamalandungan adlaw o gabi ang ilang mga problema. Pagmata nila pagkabuntag, ang ila dayong ginahuna, ang ilang bayronon nga kuryente, ang ilang bayronon nga tubig, ang ilang bayronon nga telepono, o mauni ilang ginahuna sa tibok adlaw, ang ilang utang nitong milabayng simana, nga ilan ang bayran karon. Kung ang imong ginahuna adlaw o gabi, ang imong mga problema, ang imong mga bayronon, mao na hinungdan nganong maluya ta, nganong kapuyon ta, nganong mawala atong gana sa pagpangalagad sa Ginoo. Pero ingon ang Biblia, ang pulong sa Dios atong pamalandungan kini sa adlaw o gabi. Kay ngano, mao ni makapalig-on nato, mao ni makapadasig nato, mao ni makapalipay nato, mao ni makahatag nato kaalam kung unsaon nato pagsulbar sa mga problema nga atong giatubang. God will give us the solution. Basta ang imong hunahuna lig-on, malipayon og dasig ka diha sa Ginoo. Ikatulo, dili lang nimo basahon o tun-an ang pulong sa Dios, dili lang nimo pamalandungan, ingon dinhi ang pulong sa Dios ang naay nga tumanon, ginatuman ang pulong sa Dios. Ang pulong sa Dios dili lang basahon, ang pulong sa Dios dili lang pamalandungan, ang pulong sa Dios tumanon. Nganuman, ang nailhan sa Dios, ato na ning gitun-an niadtong Domingo, ang nailhan sa Dios ang mga tao nga nagatuman sa kamatuoran. Di ba nag-ingon si Ginoong Hesus nga moabot ang adlaw mo sa tawag kamo kanako Ginoo, Ginoo. Pero ingon na Ginoo, palayo kanako kay wala ko nakaila kaninyo. Moingon pag sila, dili ba naghingilin man kami og mga yawa, dili ba naghimo man kami mga milagro? Pero moingon ang Ginoo kanila, palayo kanako kay wala kamo nagtuman sa kabubuton sa Dios. So, ang pagtuman sa pulong sa Ginoo mo ni makagarantiya nato nga do na tay usa ka klaro og lig-on nga relasyon sa Dios. Ang pulong sa Dios ginatun-an, ginapamalandungan o ginatuman. Unsay mahitabo kung atong tun-an, atong pamalandungan ug atong tumanon ang pulong sa Dios. Nag-ingon ang Joshua chapter 1 verse 8. Ang resulta kung imong tun-an ang pulong sa Ginoo, kung imong pamalandungan ang pulong sa Ginoo sa adlaw o gabi, unya imong tumanon ang pulong sa Ginoo. Nag-ingon din ni, then you will prosper and succeed in all that you do. Magmalampuson o magmauswagon ka sa dihang imong tun-an ang pulong sa Ginoo, imong pamalandungan sa adlaw o gabi ang pulong sa Ginoo, mo'y imong hunahon, mo'y imong ibalik-balik o concentrate diha sa imong mind, unya imong tumanon ang pulong sa Ginoo. Ingon ang Biblia, magmauswagon ka o magmalampuson ka. Amen. Sa 2 Timothy, ato ning gitan-aw last Sunday, sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, nagaingon ng Bible, do your best. Paningkamuti pag-ayo. Unsa may atong paningkamutan? Do your best to present yourself to God as one approved. Kung ato daw paningkamutan nga atong ihalad atong kaugalingon sa Dios,
nga iya hatang i-approve, iya hatang dawaton. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Listen, dili tanan approved sa Ginoo sama nga dili tanan na ilhan sa Ginoo. Akong balikon, dili tanan approved sa Ginoo sama nga dili tanan na ilhan sa Ginoo. Dili tungod kay sige ka og simba, approved na si Lord sa imuha. Ang approved sa Ginoo kadtong nag-do your best. Ang approved sa Ginoo kadtong naning kamot gyud. Inig ka Domingo maning kamot gid siya, mumata og sayo kay dili siya gustong malangan, dili siya gustong malik. Mao nay approved sa Ginoo kanang naning kamot pag-ayo. Dili tungod kay nagsimba, approved na kay Lord. Ang approved kay Lord katugyong naning kamot, kadtong naning kamot pag-ayo. Dili baya tanan naning kamot pag-ayo. Dunay mga tao nga para nila igo-igo na basta nakasimba ko, pag-abot nila tunga-tunga na sa panimbahon. Dili na maoy insakto. Ingon sa Biblia dapat do your best. Dili kay igo-igo na o niya makontento na dayon. Kontento na nga makasimba ka isa sa usa ka bulan. Dili na insakto. Dili na doing your best. Ang uban mo simbara basta birthday niya or kung dunay kumbira, kung dunay kaon, anniversary, Christmas party, ay di gina sila mo absent. Pero ingon sa Biblia, do your best. Igo ang uban, inigsimba, igo ra nga offering. Hatag og offering pero wala nakabalik, wala nakauli sa ilang tithes. Na dili na siya insakto. Dapat imo jong paningkamutan nga imong matuman ang pulong sa Ginoo. Naningkamot baka nga motambong og cell group kada semana. Naningkamot baka nga maka cell group na ka kay dugay na kang nangalagad sa Ginoo. Atong tarungon ang atong pagsimba sa Ginoo. Kay ngano? Dunay 52 ra ka Domingo, 52 Sundays lang ang usa ka tuig. Mao na nga tarunga ang imong pagsimba sa Ginoo. 52 Sundays ra pod ang imong paghatag sa imong ikapulo o pag-uli nimo sa imong ikapulo ngadto sa Ginoo ug paghatag sa imong halad. Dili na makadaghan. 52 weeks lang, 52 Sundays. So atong tarungon ang atong pagsimba, ato pong tarungon ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Akong balikon, nag-ingon ang 2 Timothy 2:15. Do your best to present yourself to God as one approved, and then nag-ingon din a worker, dili a tender. Ingon sa pulong sa Ginoo, kung maningkamot gani ka sa pagpresentar sa imong kagalingon ngadto sa Ginoo, aprobahan ka sa Ginoo ug mahimo ka nga worker, dili a tender. So every believer should become a worker for God. Isulat na ang imo yung goal in life, dili lang ka mag-attend, kundi mahimo yung kang servant ni Lord nga mag-work for the Lord. So ask yourself karong buntaga, are you a worker for the Lord? What are you working? Unsa may imong gitrabaho para sa Ginoo? Are you a servant of the Lord? So, what service are you doing for the Lord? Kay mo na giingon din, do your best to present yourself as one approved, a worker that is not ashamed. Kitang tanan, isulti kitang tanan. Ako na ning gitudlo last Sunday. Kitang tanan, we begin as an attender. Kitang tanan, nagsugod kita nga tigtambungan sa simbahan, attender. But you don't remain an attender. You move to the next level, you become a volunteer. So, ang volunteer, every now and then, magpagamit siya sa Ginoo diya sa simbahan. Kay volunteer man siya. But you don't remain a volunteer. Kay ang gitudlo sa 2 Timothy chapter 2 verse 15, dili attender, dili volunteer, kundili worker. Worker is the highest level.
So magsugod ka attender, and then sa dihang mutubo na kas Ginoo, you begin to volunteer. Imong duolon imong leader, pwede po ka mo duol ni pastora, pwede po ka mo duol ni pastor na pastor, gusto kong mutabang, gusto kong mag-volunteer para sa Ginoo. So amo kang sultihan unsay imong mga matabang, ingon nga volunteer. Pero dili ka magpabilin nga volunteer. Dapat mo abot jud ka sa level nga mahimo kang worker. Na worker. Sa simbahan, pwede ka nga mahimong usher, pwede ka mahimong kids church worker, or hakot member, or dito sa multimedia. Daghan pa nga pwede kang magpagamit sa Ginoo, mahimo kang worker for the Lord. Amen. So, mao ni mga butang nga dili angay mausab sa atong kinabuhi. Ang una, dili dapat mausab ang atong pagsimba. Ikaduha, dapat dili mausab ang atong pagtuon sa pulong sa Dios. Adto ta sa ikatulo. Ang ikatulo nga dili angay mausab sa atong kinabuhi, kining gitawag og witnessing. Isulti witnessing. So ang una nga dili mausab, worship. Ang ikaduha nga dili mausab, word of God. Ang ikatulo nga dili angay mausab sa atong kinabuhi, kining gitawag og witnessing. Acts chapter 1 verse 8, mo ni ingon sa Biblia. You will receive power when the Holy Spirit comes upon you, and you will be my witnesses. Isulti, you will be my witnesses. So nag-ingon diha, you will be my witnesses, telling people about me everywhere. So dinhi imong makita na ang usa ka witness para sa Ginoo kanang usa ka tawo nga nagasulti o nagasugid ngadto sa uban kabahin kang Ginoong Hesus, telling people about Jesus everywhere. So bisag asa ka moadto sa eskwelahan, adto ka sa trabahoan, kung moadto ka sa mall, kung asa ka moadto, ingon ang Biblia, ang tinuod nga saksi, witness, magsulti siya ngadto sa uban kabahin sa Ginoo. Hibaw ka sa atong mga simbahan karon, dunay mga dancers maay kay munayaw pero wala ga witnessing. Sa atong mga simbahan karon, dunay mga musikero maay kay mukanta, maay kay muduyog og mga instrumento pero wala sila ga witnessing. Kinahanglan ato ning masabtan. We are here when we serve the Lord. We serve the Lord not for the programs, but we are here for people, not for programs. Some of us, na mga Christians, focus kayo sila sa programs. Focus kayo sila sa mga kantahan o mga sayawan. Mao na, pag dunay mga dinagko nga tigom, nga dunay kantahan, kinantahay gyud tagpila ka oras, usay tibok adlaw nga kinantahay, nya tibok adlaw pod nga sinayaway. Pero kung maghisgot na gani o pag-witness, pagpangabig og kalag, pagsangyaw sa pulong sa Ginoo, dili tanan interesado. When they come to church, tungod kay gusto sila og program, inig-adto nila sa simbahan, magdala tingali sila sa ilang mga instrumento, gitara o unsa man tambourine, ang uban magdala violin, magdala sila sa ilang mga instruments. Ingon ni Bishop Oriel, unsa daw ang dali dadon sa simbahan? Instrumento or tao? Ikaw daw, sige daw, tubaga. Unsay sayon nimo dadon sa simbahan? Cellphone or tao? Unsay dali nimo dadon sa simbahan? Ang imong bag o tao? Dapat sa atong pagpangalagad sa Ginoo, dili gini mausab kining witnessing, kining pagpangabig og kalag, kining pagsulti sa kamatuoran, pagsulti kun unsay mga maayong kasinatian nato diha sa Ginoo, ato ning ipahibalo ngadto sa uban. Kay ang witness kana na siyang nakasaksi og unsay kamaayo sa Ginoo, unya iyang isugid ngadto sa uban, di ba? Motoy atong gibasa ganiya, telling others everywhere, telling others about Jesus
everywhere. Bisag asa, eskwelahan, trabahoan, sa balay, sa mga silingan, sa mall, sa merkado, bisag asa, kung witness gani ka, musulti ka, ngadto sa uban, kabahin sa Ginoo. Kay ngano man nga kinahanglan nato isugid or isulti ang Ginoo ngadto sa uban. Nasayod ba ka? Nga dinhi sa Pilipinas, ang population sa Pilipinas karon miabot na og 112 million ka Pilipino. Grabe, gituman gyud nato ang sugo sa Ginoo sa Genesis nga nagingon, go and multiply. Grabe, misanay gyud pag-ayo ang mga Pilipino. 112 million Filipinos. Pero kay ba mo nga sa 112 million Filipinos, 13% lang ang Kristohanon. 13%, 13% lang ang Kristohanon. Nagpasabot na nga doon na pa'y almost 100 million, kay sobra raman mga 13 million ang dungog na sa maayong balita o midawat kang Ginoong Hesus. Pero doon na pa'y mga 100 million nga wala pagyud makabig diha sa Ginoo. Doon na pa'y mga 100 million nga paingon sa impyerno. Dinhi gani sa Pilipinas, dinhi sa Cebu, akong gitanaw, ang population naa sa 3.4 million Cebuanos. Pero sumala sa survey, wala kabot 10% ang born again sa Cebu. Kung dunay 3.4 million, doon na pa'y mga 3 million nga paingon sa impyerno. Not all Cebuanos are Christians. They may claim to be Christians, but they are not literally experiencing the salvation and the goodness and the love and the mercy and the forgiveness of the Lord. Ingnangano, daghang Cebuano nga Kristohanon wala nag-engage in witnessing. Wala nag-engage in winning people to Jesus. Ingon si Bishop Oriel, kanang mga dili mag-appeal, dili mag-engage, dili mag-participate sa pagpangabig ug kalag, ingon niya, maayo na ubanon og field trip daw. Field trip, libre, walay bayad nga field trip. Field trip ngadto sa impyerno aron makita nimo ang kahimtang sa mga tao nga naa sa impyerno. Mugikan tagbuntag daw madtong impyerno, mobalik ra pud daw pagkahapon. Aron lang kita makasaksi unsay kinabuhi sa mga tao nga naa sa impyerno. Kay kung makakita ka sa kahimtang sa mga tao nga naa sa impyerno, makahatag kini nato og kasing-kasing kaluoy og gugma sa mga tao nga ato gid silang kabigon ngadto sa Ginoo. Kay kung dili nato sila madala sa Ginoo, paingon gyud sila sa impyerno. So dapat mo witness gyud ta, dapat mangabig gyud ta og mga tao para sa Ginoo. Ngano? Tungod kay hapit nang mubalik ang Ginoo. Ang unang rason nganong mangabig kag tao, tungod kay dili gusto sa Dios nga ang tao maimpyerno. It is not the will of God that someone would perish, but for everyone to come to repentance. Ang gusto sa Ginoo, ang tanan maghinulsol aron makaangkon og kapasayloan sa sala. Ang ikaduhang rason nganong mangabig ta og kalag, tungod kay hapit nang mubalik ang Ginoo. He came the first time, so He is coming back again. If you don't believe that Jesus is coming back, kung dili ka mutuo nga mubalik si Ginoong Hesus, nan ayaw og tuo og Pasko. Unya sa panahon sa Pasko, ayaw dawat og regalo kung dili ka mutuo nga mubalik ang Ginoo. Kay ngano, ang Pasko ebidensya na nga mianni ang Ginoo. Tungod kay mianni siya, misaad siya nga mubalik ug hapit na siyang mubalik. Christmas is the first coming of Jesus, and there is a second coming. Misaad siya nga mubalik siya. Atong basahon, Acts chapter 1, verse 10 and 11. Nag-ingon din they were looking intently up into the sky as He was going. This is Jesus, sa diyang mikayab na siya paingon sa langit. When suddenly, two men dressed in white stood beside them. Actually, duha ni kaanghel na nagtindog kauban sa mga tinun-an ni Ginoong Hesus. Og miingon kanila ang duha ka anghel
Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus who has been taken from you into heaven will come back in the same way that you have seen him go into heaven. Kining Jesus daw nga iyong nakita nga misaka ngadto sa langit, maura po ang Jesus nga mubalik o mubalik siya sama sa iyang pagsaka ngadto sa langit. Listen to this carefully. If you will look around you, kung mutan-aw lang ka sa imong palibot, if you will look around you, all the signs that He is coming and He is coming back is very evident. Ang mga ilhanan nga hapit nang mubalik ang atong Ginoo, ato nang makita sa atong palibot. Mao ni ingon sa Matthew 24 verse 14, this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kining pulong sa Ginoo, isangyaw ni sa tibuok kalibutan o sa dihang ang tanan na gani makadungog sa mensahe sa maayong balita. Ingon ang Bible, mubalik na ang Ginoo. So, ang Ginoo hapit nang mubalik, kaingnan nagkadaghan o nagkagamay na lang ang wala makadungog sa Ginoo, nagkadaghan na pag-ayo ang nakadungog sa Ginoo. Somebody made a survey, ingon nila nga ang population daw sa tibuok kalibutan is 7.2 billion people sa tibuok kalibutan. O ang wala nakadungog sa pulong sa Ginoo, ang wala pa nakadungog sa mensahe, naa na lang sa 2.2 billion. Ang 5 billion, more than 5 billion have already heard the good news. Nakadungog na sila sa maayong balita. Ang wala pa makadungog naa sa mga 2.2 billion na lang. Hinumdum ko katong dito mi sa Cambodia, ang akong kauban nga pastor, iyang gipangutana ang nag-drive sa tricycle. Ingon niya, do you know Jesus? Have you heard? Nakadungog na baka sa ngalan ni Ginoong Hesus? Nakaila baka ni Ginoong Hesus? Mitubag ang tricycle driver, ingon niya. Unsa man na, gamay nga isda or dako nga isda? Wala makaila kang Ginoong Hesus. Pero hapit na mahurot ang mga tao sa kalibutan nga makadungog sa ngalan ni Ginoong Hesus o makadungog sa maayong balita, the good news. Mao na nga hapit na mubalik ang Ginoo. Mao nang dili kita maglangan. There is an urgency for every one of us nga mang-witness ta, nga mag-winning ta og mga tao para sa Ginoo. Kay ngano man hapit na mubalik ang atong Ginoo. Ang mga ilhanan nga hapit na siyang mubalik, ato nang makita sa atong palibot. Matthew 24 gikan sa 36 hangtod sa 42 mao ni ingon sa Bible, concerning that day and the exact hour, no one knows when it will arrive, not even the angels of heaven. Only the Father knows. For it will be like it was in the days of Noah when the Son of Man appears. Before the flood, people lived their lives eating, drinking, marrying, and having children. They didn't realize the end was near until Noah entered the ark. And then suddenly, the flood came and took them all away in judgment. It will happen the same way when the Son of Man appears. At that time, 2 men will be working on the farm. One will be taken away in judgment and the other left. 2 women will be grinding grain, and one will be taken away in judgment, and the other left. This is why you must stay alert, because no one knows the day your Lord will come. O, ingon sa Biblia nga ang pagbalik sa Ginoo susama sa panahon ni Noah. Unsa man sa panahon ni Noah, ang mga tao wala nagpakabana sa Ginoo. They were busy doing their own thing. Pero sa dihang misulod si Noah sa arka, nisarado ang arka, o katong wala namati niya, katong wala mituo sa iyang mensahe, nahukman sa Ginoo. Kadturang mga mituo, kadturang mga nakadungog og mituo, mo'y naluwas. Mao na nga kinahanglan atong yung suginlan, atong mga pamilya, atong mga paryente, atong mga suod nga igala, atong mga silingan, atong kauban sa trabaho, atong kauban sa eskwelahan, mga tao sa atong palibot, kinahanglan ato gid silang witnessan
nga ang Ginoo na igugma nila, ang Ginoo andam mo pasaylo nila kung magpaubos sila silang kaugalingon og mangayog kapasayloan sa Ginoo. Ang Ginoo andam mo luwas nila gikan sa pagkaulipon sa sala. Kinahanglan atong suginlan ang mga tao kay hapit nang mubalik ang Dios. He is about to come back. There is an urgency to witness and win our family, win our friends, win our community. Why? Because Jesus is about to come back. Many Christians witnessing, winning people to the Lord is not their priority. But for River of Life, we are making this our priority. Coming to church for many people is not their priority. Studying the Word of God, for many people, it is not their priority. But in River of Life, I am encouraging you, I am challenging you. Let us make worship a priority in our lives. Magtigom man ta sa sendet o dinira ta sa atong mga balay, musimba gyud ta sa Ginoo. Ang pulong sa Dios ato gining tun-an, atong pamalandungan, atong tumanon, kay ngano mo ni maghatag og kalampusan og kauswagan sa atong kinabuhi. Ang ikatulo, dapat mang-witness ta. Dapat musugid ta ngadto sa uban nga ang Ginoo hapit nang mubalik ug iyang tinguha nga ang tanan maghinulsol aron makaangkon og kapasayloan. Nag-ingon sa Matthew 7:21-23. Not everyone who calls out to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Only those who actually do the will of my Father in heaven will enter. On judgment day, many will say to me, Lord, Lord, we prophesied in your name, we cast out demons in your name, and performed many miracles in your name. But I will reply, I never knew you. Get away from me, you who break God's laws. You know what? Let it be that we are not the ones that Jesus would say, get away from me. I never knew you. Akong pag-ampo nga dili ikaw, dili ako ang sultihan sa Ginoo nga palayo kanako kay wala ko makaila kanimo. Nganong nagtrabaho ka ni anang kumpanyaha? Nakapangutana ba ka kung ikaw nagtrabaho karon nganong diha ka nagtrabaho anang kumpanya? Gibutang ka ni Lord diha anang kumpanya aron imong suginlan, imong makauban sa trabaho kabahin sa Ginoo. Kung nag-eskwela ka, nganong diha man ka gibutang ni Lord anang eskwelahan? Gibutang ka ni Lord anang eskwelahan kay gusto sa Ginoo nga suginlan nimo ang mga estudyante, ang mga maestro ug maestra anang eskwelahan kabahin sa Ginoo. Nganong nagnegosyo man ka? Unsa may imong negosyo karon na maligya ba ka bugas sa tindahan or unsa man tingalig nag-home office ka? Kung unsay imong negosyo, gibutang ka sa Ginoo ana nga negosyo aron ang mga tao nga nagtrabaho para nimo ana nga negosyo makaila diha sa Ginoo. Sabta karong adlaw nga ang pinakahinungdan nga rason nganong gibutang ka sa Ginoo diha sa eskwelahan, diha sa imong trabahoan, diha sa imong negosyo, gibutang ka sa Ginoo diha ni anang dapita aron ang mga katawhan makaila sa Ginoo. Og sa plano sa Ginoo, ikaw ang iyang gamiton nga musugid ngadto kanila kabahin sa gugma og sa pagkamaayo sa Ginoo. Dili ba na nindot nga balita? Ikaw ang gamiton sa Ginoo nga maluwas kining mga tawana. Ikaw ang gamiton sa Ginoo nga makabig kining mga tawana. Ikaw ang gamiton sa Ginoo nga makaangkon og kapasayloan, kagawasan og kalinaw diha sa Ginoo kining mga tawana kay ikaw ang magpagamit sa Ginoo. Hallelujah. Katapusang bersikulo nag-ingon din ni sa Matthew Kapitulo 5, versikulo 14 hangtod sa 16. Listen to this. Nag-ingon ang Bible, you are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. No one lights a lamp and then puts it under a basket. Instead, a lamp is placed on a stand where it gives light
to everyone in the house. Akong balikon, it says it gives light to everyone in the house. In the same way, let your good deeds shine out for all to see, so that everyone will praise your heavenly Father. Si gibutang ka sa eskwelahan, o gibutang ka sa trabahoan, o gitagaan kag negosyo sa Ginoo, tungod kay gusto ni Lord nga ikaw magamit nga kanang mga katawhan sa atong palibot, malamdagan sila, mahayagan sila sa gugma sa Ginoo, og makaangkon sila og kapasayloan sa ilang mga sala. Naay mga pipila nato gibutang kita sa Ginoo diha sa banilad, kay nanginahanglan og kahayag ang mga tao sa banilad. Ang uban nato gibutang sa Ginoo sa banawa. Nganong gibutang ka diha sa Ginoo? Kay nanginahanglan og kahayag ang mga tao sa banawa. Gibutang ka sa Ginoo sa talamban. Nganong diha ka sa talamban gipapuyo sa Ginoo? Tungod kay nanginahanglan og kahayag ang mga tao sa talamban. Kitang tanan gibutang ta sa Ginoo sa lain-laing lugar. Kay diha niya ng dapita may mga katawhan nga nagkinahanglan sa kahayag, sa gugma, sa kaluoy sa Dios para kanila. Mao ni ang rason nganong magsimba kita og buntag sa ato mga balay, kay inigkahapon ato dadon sa laing balay ang pagsimba sa Ginoo. Dili lang nato siya simbahon sa atong panimalay. Ato unahon ang pagsimba sa atong panimalay, pero dili igo nga sa ato lang balay simbahon ang Ginoo. Ato gyud dadon sa ubang balay, kay nanginahanglan sila sa kaluwasan, o kita nga adunay kaluwasan, kita nga adunay kahayag ang magdala sa kaluwasan o kahayag ngadto kanila. Amen. Klaro kayo ang plano o katuyuan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Gani mo na gingon ni San Pablo, ikaduhang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17 hangtod sa 19. O giingon niya, kini nagpasabot nga ang bisan kinsa nga iya ni Kristo nahimo ng bag-ong tawo. Ang daan nga kinabuhi wala na. Ang bag-ong kinabuhi nagsugod na. O kining tanan gasa gikan sa Dios nga nagpabalik kanato ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi kang Kristo. Og ang Dios naghatag kanato niini nga buluhaton. Unsay gihatag sa Ginoo nato? Buluhaton. Unsa nga buluhaton? Nag-ingon din ni ang Dios naghatag kanato nining buluhaton sa pagpasiguli sa mga tao ngadto kaniya. Ikaw ug ako gitagaan sa Ginoo og buluhaton. We have been given a task. The task of reconciling people back to God. Ang trabaho nga gihatag sa Ginoo nato nga atong mapasiguli ang mga tao ngadto sa Dios. Nganong ipasiguli man, tungod kay nag-ingon ang Biblia, ang sala mo'y nakapahimulag nato gikan sa Dios. Pero sa dihang ato silang suginlan nga ang Dios mahigugmaon, ang Dios mapinasayloon, nga kung maghinulsol sila sa ilang mga sala, ingon ang Bible, kung atong isugid ang atong mga sala ngadto sa Dios, ang Dios matarong, He is faithful and just to forgive us of our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Pasayloon sila sa Dios o hugasan sila sa Ginoo sa ilang pagkamakasasala aron mapasiguli sila sa Ginoo. Kay ang tinguha sa Dios walay malaglag kundi ang matag usa makaangkog kaluwasan. O ang gusto sa Ginoo, ang iyang plano, ikaw ug ako, mo'y iyang gitagaan nini nga buluhaton sa pagpasiguli sa mga tao ngadto kaniya. Kadakong kalipay sa Ginoo sa dihang magpagamit ka sa Ginoo nga mapasiguli imong pamilya, imong mga suod nga igala, imong mga silingan, kauban sa eskwelahan, sa trabaho, or sa negosyo. Gusto sa Ginoo kining mga tawhana mapasiguli kaniya. So unsa may atong buhaton? Dunay 4 ka butang na akong ginatudlo pagbalik-balik aron nga atong matabangan ang mga tao nga may balik sa Dios. Unas tanan isuwat ni paghimo og listahan. Make a list of people that you will bring to Jesus. Paghimo og listahan sa mga tao nga gusto nimong dadon balik sa Ginoo.
Okay, sugod ka sa imong pamilya, sa imong paryente, sa imong mga suod nga higala. Kung estudyante ka, imong mga kauban sa eskwelahan. Kung nagtrabaho ka, kauban sa trabaho. Kung wala kay trabaho, ang mga silingan. Paghimog listahan sa mga tao nga gusto nimong madala sa Ginoo, karong simanaha, karong bulana, karong tuiga, paghimo og listahan. Ang ikanduha natong buhaton, atong iampo sa Ginoo kining mga tawana kada adlaw nga hikapon sa Dios ang ilang mga kasing-kasing. Ang atong trabaho, pagsugid nila na ang Dios maayo na igugma nila, gustong pasaylo nila. Pero ang trabaho sa Ginoo, siya mo kumbiktar, siya mo hikap sa ilang mga kasing-kasing. Dili nato na trabaho. Ang atong trabaho, pagpahibalo nila na naigugma ang Dios nila, anda mo pasaylo ang Dios nila kung mangayon silang kapasayloan. Ang Ginoo mo'y mo hikap sa ilang mga kasing-kasing. So ato nang iampo kada daw, Lord, hikapan ni mga tawhana nga among pagadadon diha kanimo. Ikatulo, connect. Ing na connect. Unsa man nagbot pasabot, kontakon nato sila, connect with them and meet with them for fellowship and relationship. Kontaka sila pakingkitai, siguro inumog kape or milk tea or tingalig mangaon mo kay ngano para maka-establish mo og maayong relasyon aning gusto na nimong dadon sa Ginoo. Kaya ang ikaupat nimong buhaton, imo dayon silang imbitaron og dadon sa cell group o sa atong panimbahon sa church. So muni atong buhaton, atong i-identify kinsa man ning gusto nato makabig karong simanaha, karong bulana, karong tuiga. Ato ni silang iampo sa Ginoo ug ang Ginoo mutubag nato kay mo na yang saad kung salpitan niya mutubag siya kanato. In the Lord, hikapan ning akong mga suod nga higala, kining akong mga paryente. Ako ni silang suginlan sa maayong balita, pero Lord, hikapa ilang kasing-kasing. Unya pakikitahi, amiguha, at build a relationship with them, because the most effective way of winning people to the Lord is relational evangelism. Kanang mga amigo ta, unya ato silang suginlan sa maayong balita, ato silang dadon sa atong cell group meeting ug sa atong panimbahon. Ug ang Ginoo muuban kanato tungod kay gusto gid niya nga maluwas ang atong mga amigo, mga paryente, mga kapamilya, katrabaho, kaeskwela. Amen? Mao ni mga butang nga dapat dili mausab sa atong kinabuhi. Atong pagsimba, ang atong pagtuon sa pulong sa Ginoo ug ang atong pagpang-witness sa mga tao sa atong palibot. Magampo ko kanimo karon nga gamiton ka sa Ginoo sa pagkabig sa imong pamilya, imong paryente, suod nga higala, mga kauban sa eskwelahan, sa trabaho ug mga silingan. Kay kitang tanan, kita ang kahayag. Ang mga tao nga wala diha sa Ginoo, naa sila sa kangit-ngit sa sala. Pero gusto sa Ginoo nga kuhaon sila gikan sa kangit-ngit ug dadon sa kahayag diha sa gingharian sa Dios. Ug ikaw ug ako ang gusto sa Ginoo nga gamiton. Amen. Magampo ko. Duko nato ato mga ulo. Lord, nagampo ko, Dios, nga dili lang kami mamati sa imong pulong, kay we are not just listeners, we are practitioners. So Lord God, bisan karon pa lang daan, ipakita na sa among mga nahuna, ipahinumdum na kanamo Ginoo mga tao nga among dadon diha kanimo, among kabigon, amo silang suginlan Ginoo sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamaygugmaon. And we will not be ashamed of the gospel, for it is the power of God for salvation. So maghimo mig listahan Ginoo og kini mga tawo nga nasa among listahan, amo ni silang iampo kada adlaw nga imo silang hikapon, Lord. Kay wala kami mahimo kung dili nimo sila hikapon. Unya amo ni silang pakigkitaan, we will connect with them, we will build relationship with them, Lord, so that when we invite them and bring them, they will come with us ug amo silang madala nganha kanimo. Amo silang madala sa among mga cell groups. Amo silang madala sa simbahan Ginoo aron mo simba kanimo. Oh God, salamat o Diyos ng imong gamiton ang matag usas taga River of Life. Lord, inigkitaay na mo, daghan mi og mga testimonies kung giunsa nimo paghikap ang among mga suod nga higala, ang among mga kapamilya, ang among mga kauban sa eskwelahan, kauban sa trabaho, among mga silingan Ginoo. This is the season, O God, na daghan ang among madala kanimo tungod kay mang-witness mi Ginoo. Dili na mo kini ipadaplin sa among kinabuhi. Kung imo kining priority, amo kining himuon nga among priority. Sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen o Amen.
kamo nga namati karon kung gi-invite mo og taga River of Life sa dili pa mahuman ang atong simbalay, connect mo nila, pagstorya mo, pag-handle mo nila, pagstoryahanay, pag-sharing usa mo, isuti nila nga kung nag-ampo ka niya nga pag-ampo, tabangan kanila nga magsugod og bag-ong kinabuhi diha kang Ginoong Hesus. Og sa sunod semana magkita ay napunta sa atong simbalay, mao gyapong orasa mo na imbitara imong mga suod nga gala, imong mga kapamilya og mag-uban ta sa pagsimba sa Ginoo kay dili ni nato walahon sa atong kinabuhi, dili nato ni osbon sa atong kinabuhi. Magtuon ta sa pulong sa Ginoo og ato pang kabigon ubang mga tao. God bless you. We will see you next time.